Noong unang panahon ng mga Kastila, may mag-asawang nakatira sa isang bayan na kung tawagin ay Kedkad. Sila ay sina Kapitan Anoy at Senyora Tonay. Araw-araw sila nagsisimba at linggo-linggong nangungumpisal, nangungumunyon at nag-aayuno. Ngunit sa kabila nito, kapwa sila mapagmataas. May anak silang dalaga, si Maming, 15 taong gulang. Namana ni Maming ang ugali ng kanyang mga magulang. Mahilig magsimba, mangumpisal at mamumunyon. Kasapi rin siya ng Korea, ng Carmel, ng Sagrado Corazon at iba pang mga debosyon. Maraming mga binata ang bumibisita sa bahay ng mag-asawa. Layunin ng mga ito ang masilayan ang dalagang si Maming. Subalit, ang dalawa ay sadyang mapagmataas, kung kaya't pinagtatago ng mga ito ang anak sa kwarto tuwing may bisita. Dahil kaisa-isang anak lamang ang dalaga, ginagawa lahat ng mag-asawa ang kanilang makakaya upang mapag-ingatan ang anak. Isang gabi, ang bahay ng mag-asawa ay puno ng bisita. Nang gabing iyon ay dumating ang dalawang fraile. At ang unang dumati sa mga pari ay ang dalagang si Maming na agad humalik sa kamay ng dalawang pari. Hinalikan din ng mag-asawa at ng iba pang taong naroroon ang kamay ng dalawang fraile. Subalit, mapapansin na ang tanging hindi humalik ay ang sarhento sibil na tumindig lamang mula sa kanyang silya at saka mabilis umupo. Agad naupo ang mga pari at ang mga tao sa sala. Ang iba ay nagsitabi at ang iba naman ay nagtago na pawang takot at takot sa mga pari. Lubhang natuwa si Kapitan Anoy kung kaya't siya mismo ang nagdala ng mga baso ng serbesa upang ialok sa mga pari. Papapansin naman si Maming ay tumabi sa isa sa mga fraile, si Pare Manuel, na kanyang kompesor. Hinawakan at hinimas-himas ng kompesor ang kamay ni Maming sa harap ng maraming tao. At makikitang nag-uusap ang dalawa sa paraang pabulong na tila plano ng fraile upang walang makarinig. Naroon din naman ang kasabang pari na si Pare Sinto. Kinausap nito ang sarhento ng sibil at ganito ang mga naging usapan. Sarhento, matagal ko na ba rito sa Pilipinas? Oh, 2 buwan pa lamang po, Padre. Kung ganoon ay hindi mo pa alam ang ugali nitong mga unggoy, sa palagay mo, mainam ba sa bayang ito? Sa palagay ko ay mainam. Ang mga Indio ay magalang at huwag matutakutin sa mga Kastila, lalo na sa mga pari tulad niyo. Malinaw, kung hindi sa amin, hindi mabubuksan ang mga mata ng mga salbahing ito. Ito ang dahilan kaya hindi namin tinuturuan ng mga Indio. Dahil ang matuto kahit konti ay hindi na matatakot sa amin. Hindi na mababayad ng buwis sa lupa, hindi na haharik sa kamay, hindi na igagalang ang mga Kastila. Sa gayon, kahit sa eskwelahan, binisaya ang mga babasahin at mga panalangin. Ang dapat mong gawin, Sarhento, huwag kang lubhang makipagsundo sa mga taong ito. Ang primerong makasalubong mo at hindi sumaludo, sipain mo agad o ipagbugbog sa kwartel. Ito lamang ang naging pag-uusap ng dalawa at dito malalaman kung mabuti nga ba ang puso ng mga paring Kastila. At mula sa pagdating ng mga pari, si Kapitan Anoy, si Senyora Tonay, at si Maming ay wala na ibang naasikaso sa mga bisita dahil ang pawang pinagsisilbihan lamang nila ay ang mga fraile. Pagkaraan na ilang buwan, matapos ang naganap na salo-salo, nagpabinyag ng apo si Kapitan Anoy. Si Maming, ang babae na lagi nagsisimba, nangungumpisal at nangumumunyon,
ay namaner. Ang magbinyag ay si Pare Manuel. Ang ama, walang iba kundi si Pare Manuel din, ang kumpesor ni Maming.